Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Albert Arevalo. Tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa una't panalangin po ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, mahal na Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin, sa iyong pag-ibig na laging ipinadarama sa amin, mahal na Panginoon, sa iyong mga kamanghamanghang gawa sa aming buhay na hindi nagmamaliw. Mahal na Panginoon, maraming salamat po. Lalong higit po, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis at banal na presensya. Palagi mong ibinubuhos sa aming kalagitnaan, nagbibigay ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso at kaisipan. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Narito kami sa pakikinig at pag-aaral ng iyong balang salita. Ngunit bago ang lahat, kami muli humingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan, pagkukulang, lalo'y abang lingkod. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Dalangin namin, mahal na Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming espiritual na pangunawa upang aming maunawaan, lubos ang iyong balang mensahe. Sa umagang ito, itago mo ko sa likuran, mahal na Panginoon. Ikaw ang maglagay ng mga salitang lalabas sa aking mga labi. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalaman na Pastor, sama-sama naming sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, hindrances, unbeliefs, and doubts, cast out in the name of Jesus. In the mighty name of dearest Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Makupo po tayo mga minamahal. Amen. Bago po ako magpatuloy, nais kong ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang, ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng mga pagpapala, Diyos na mahabaging sagana sa kagandahang loob, punong-puno ng pag-ibig sa ating lahat. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lini C. Almeda. Praise God. At nagpapaabot tayo ng mapagpalang madaling araw na to the beloved children, the whole Almeda family, sa lahat ng ating live webcast viewers na kantabay sa iba't ibang parte ng mundo. God bless you so much po. At ganoon din ang aking pagbati na mapagpalang umaga sa ating beloved ordained preacher, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, gayon din sa lahat ng aking kapwamanggagawa, kapwamangaral, sa lahat ng ating beloved choir members, beloved instrumentalists, sa lahat po ng kabalika sa malagawain ng mahal Panginoon, at sa inyo po mga minamahal, mapagpalang madaling araw. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Mga minamahal, tayo po ay tuloy-tuloy na sa pakikinig pag-aaral ng salita. Medyo marami po yung mga talata na ating nakahanda, mga minamahal. At loobin ng mahal na Panginoon, ito po ay mabasa nating lahat, pero hindi na natin masyadong i-expound lahat. Mga minamahal, kaya mag-take note tayo mga minamahal dahil mahalaga po, importante ang ating pag-aralan sa umagang ito. Palakpakan natin minsan na ba ating mahal na Panginoon. Ating pamagat mga minamahal, Jesus, the one true God. Jesus, the one true God, si Jesus, ang tunay at nag-iisang Diyos. Kindly, pakibasa po, magkasunod, Revelation, chapter 22:13, sundan agad ng Isaiah 44 verse 6. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata po ay 13. Ganito po ang sabi, mga minamahal. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula, ang wakas. Amen. Amen. Dito naman po sa sunod na babasahin sa aklat po ng Isaiah, Kapitulo 44, ang talata po ay 6. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Mahal na Panginoon po ang magpapala ng kanyang banal na salita. Mga minamahal, napakahalaga po sa buhay natin mga Kristiyano na busog po tayo sa kaalaman patungkol sa pundasyon ng ating pananampalataya, mga minamahal. Dahil kung mali po
ang pagkakaunawa natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi po kikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Everybody say amen. Hindi po natin mararanasan ang kanyang kapangyarihan, mga minamahal. At higit sa lahat, hindi po natin maipangaral ang buong katotohanan sa sanglibutan, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, pag-aralan po natin sa umagang ito, ang pagka-Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Kaya medyo maraming talata, mga minamahal, kaya hindi po sa ating mga beloved Bible reader, pakabilisan lang po sa mga susunod na talata ay pakihanda, mga minamahal. Kasi itong pag-aralan natin, mga minamahal, ay magsilbi pong ating kaalaman, mga minamahal. Lalo na sa ating mga kapatiran na baguhan, nagsumisibol pa lang ang pananampalataya, na kanilang maunawaan kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Everybody say amen. At gayon din, mga minamahal, sa mga kapatiran na datihan na, para tayo po ay may kaalaman upang ating maibahagi, mga minamahal, ang buong katotohanan sa sanlibutan. Dahil alam niyo po, mga minamahal, dito sa mundong ito, napakadaming relihiyon. Maraming paniniwala, maraming mga Diyos-Diyosan ang sinasamba ng mga tao, mga minamahal. Sa iba't ibang kultura, sa iba't ibang lahi, o mga minamahal, iba't ibang lahi, iba-iba ang paniniwala, ibang kultura, iba ang paniniwala. Ay kanya-kanya silang Diyos o Diyos-Diyosan ang pinaniwalaan, mga minamahal. Kaya lamang, sila mismo, mga minamahal, ay naguguluhan. Sila mismo, mga minamahal, hindi nila maipaliwanag, wala silang pruweba na masabi na ang kanilang Diyos na kinilala ay ang tunay na Diyos. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, dito sa ating panalagawain, masabi natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang siyang lumikha ng langit at ng lupa, ang pasimula at ang wakas, ang Alpha at ang Omega. Everybody say amen. Kaya sino ba si Jesus? Who is Jesus Christ? Makibasa po, Isaiah chapter 7, verse 14. Dito po sa Isaiah, Kapitulo po 7, ang talata po ay 14, mga minamahal, nasulat ng ganito. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel. Amen. Dito po sa Isaiah, Kapitulo po 9, ang talata po ay 6, minamahal na sulat ng ganito. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kaniyang balikat, at ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga talatang ating binasa, mga minamahal, ito po yung propesiya ni Propeta Isaiah, mga minamahal, na isilang ang batang Hesukristo, mga minamahal. Na isisilang ang isang bata sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng isang babae na si Birhen Maria, mga minamahal ko. At ito yung propesiya, mga minamahal, long time ago. At nung panahon po na ito ay pinropesiya sa Old Testament, hindi pa nakatawang tao ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At sa panahon po ng New Testament, mga minamahal, dito po nasa ikatuparan yung propesiya ni Isaiah, ni Propeta Isaiah, mga minamahal. Pakisundan po, Mateo 1:18 hanggang 23. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 1, ang talata po ay 18 hanggang talatang 23. At pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag ka mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay Espiritu Santo. At siyang manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga, ang lahat ng ito'y upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi,
Narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Sa talatang mga binasa natin, mga minamahal, nagpapatunay na si Jesucristo ay Diyos. Everybody say Praise the Lord. Natupad yung epinropesiya ni Propeta Isaiah sa panahon ng ng New Testament na sinulat ni Mateo, mga minamahal, na ating kababasa lamang, mga minamahal ko. So, ang mahal na Panginoon, ganito po yung kanyang pagbaba sa lupa, mga minamahal. Isang kamangha-mangha, hindi ordinaryo, mga minamahal. Sabi nga ng ating nabasa, si Birhen Maria ay nagbuntis, mga minamahal. Nagdala ng isang bata, sa pupunan niya, subalit hindi kay Jose, mga minamahal ko. Ito ay buhat sa Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganoon kadakila ang kapamaraanan ng Diyos nang siya po ay bumaba dito sa lupa upang magkatawang tao. Kaya ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi ordinaryong Diyos. Siya ay kamangha-mangha, makapangyarihan sa lahat, walang mahirap na bagay sa ating mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Unawain natin, mga minamahal, bakit ba nagkatawang tao ang mahal na Panginoon? Sabi ng mga talatang ating nabasa, upang iligtas ang kanyang bayan sa kasalanan. Kasi noon, mga minamahal, lugmok na ang sanlibutan sa kasalanan. Hindi na makuha sa alay na susunugin. Hindi na makuha sa mga handog, mga minamahal. Hindi na sapat ang alay at handog na sinusunog upang mabayaran ang kasalanan. Yan ang unang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang ating mahal na Panginoon dahil sa kanyang habag sa ating mga makasalanan. Everybody say, Praise the Lord. Nahabag ang Diyos. Wala nang pwedeng, hindi na, kahit propeta ang ialay, hindi na sapat. Kahit ang pinakamatuwid na tao sa lupa ang ialay, hindi na sapat upang mabayaran ang mga kasalanan ng mga tao sa sanlibutan. Kaya ang mahal na Panginoon, nagkatawang tao. So, mga minamahal, ang pagiging, kaya ang mahal na Panginoon Jesus nagkatawang tao, may bukod sa pag-ibig niya sa atin, bukod sa dahilan niya sa atin, may dahilan pa kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao. Siya ang tinatawag na Lamb of God o sakripisyo, mga minamahal. So, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu. Ang ibig sabihin ng Espiritu, hindi nakikita, subalit ating nararamdaman. Everybody say Amen. So, kung ang Diyos ay Espiritu, at siya ang maging sakripisyo, mga minamahal, ang Espiritu, walang buto, walang laman, walang dugo. So, ibig sabihin, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, hindi siya pwedeng mabayubay sa krus, hindi siya pwedeng maging alay dahil siya ay Espiritu. Everybody say Amen. Kaya nagkatawang tao ang Diyos sa katauhan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang makagamit ng katawang tao na mayroong tinatawag na dugo, mayroong buto, may laman, may dugo na aagos sa krus ng Kalbaryo. Everybody say Praise the Lord. Basahin natin, mga minamahal, Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 5, na God prepared a body of flesh as an sacrifice. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Amen. God bless you po. Tinutukoy dito sa mga taga-Hebreo, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, si Jesus, ang mahal na Panginoon Jesus, ang Diyos, yung pagdating niya sa sanlibutan, kaya nga ang sabi dito, mga minamahal, yung mga hain ay hindi na inibig ng mahal na Panginoon. Hindi na sapat pambayad ng kasalanan ng mga tao sa sanlibutan. Kaya God prepared a human body. Kaya ginamit si Maria to conceive a baby boy at ipinangalan sa kanya ang pangalan na makapangyarihan sa lahat, ang pangalan ni Jesucristo. Everybody say Amen. Si Jesus, nung siya po ay nagkatawang tao, mga minamahal, kahit siya po ay 100% man, but He is still a 100% God. Everybody say, Praise the Lord. O ibig sabihin, siya ay 100% Diyos at 100% tao, bagaman siya ay naging tao, hindi kailanman nagkasala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagkasala ang Diyos.
Isa sa dahilan, bukod sa kinailangan ng Diyos, ng katawang tao upang ang dugo ay umagos na maglinis ng ating kasalanan, bukod doon, mga minamahal, ang pinakadahilan ba kung bakit nagkatawang tao ang Diyos? Upang maramdaman din ng Diyos ang pagiging tao. Naramdaman ng mahal na Panginoon na siya ay magutom, naramdaman ng mahal na Panginoon na siya ay malungkot, naramdaman ng mahal na Panginoon na siya ay umiyak. Kaya bilang tao, kapag tayo tumatawag sa mahal na Panginoon, nararamdaman ng Diyos ang ating kalungkutan. Everybody say amen. Nararamdaman ng mahal na Panginoon ang ating kadalamhatian. Ang ating mga problema, mga minamahal, ang mga stress, ang mga pressure, ang anxiety na ating nararamdaman, damang-dama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Siya ay naging tao din naman. Nagkatawang tao ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, kaya nagkatawang tao ang mahal na Panginoon, kung walang dugo na mabubuhos sa krus ng Kalbaryo, wala tayong kapatawaran. Mga minamahal ko. Kaya nga, sacrifice ang tawag sa mahal. Kindly, Hebreo 9:22, pakibasa po. Dito po sa Hebreo, Kapitulo po 9, ang talata po ay 22, nasulat ng ganito. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo mga minamahal, noong panahon ng Israel, yung dugo ng magagandang klase ng tupa, pag yun ay inalay nila sa mahal na Panginoon, yung dugo noon ay nagiging mabagong samyo sa mahal na Panginoon, pinapatawad yung kanilang mga kasalanan. Kapag yung mga priest, mga minamahal, ang nag-alay sa ating mahal na Panginoon. Subalit, sa panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, yung dugo niya na mismo, mga minamahal, ang ginawang panghugas ng ating mga kasalanan. Kaya dito natin maunawaan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos, mga minamahal. Pwede namang pumili ang Diyos ng isang propeta na matuwid at gawing pambayad sa kasalanan ng sanlibutan. Pwede namang isang mga mataas na uri ng alay ang gamitin, isang mataas na uri ng kayamanan ang ipang-alay. Subalit, mga minamahal, sinunod ng Diyos ang kultura ng bansang Israel, mga minamahal, na ang naglilinis ng kasalanan ay ang dugo. Kaya ang dugo mismo ng Diyos, nung siya'y nagkatawang tao, ang naglinis sa ating mga kasalanan. Everybody say amen. Yan, maunawaan natin ngayon, lalo na po sa ating mga baguhan, kung bakit nagkatawang tao ang ating pinakamamahal na Panginoon. May kabuluhan po ang kanyang ginawa dito sa lupa, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga minamahal, sa mga talatang ating nabasa, nagpapatunay na si Jesucristo ang ipinropesiya na ni Propeta Isaiah na ang Diyos ay magkakatawang tao. At nagpapatunay, mga minamahal, ang kahalagahan, mga minamahal, kung bakit nagkatawang tao ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mababasa po din natin, mga minamahal, sa mga talatang ating nabasa, na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa lamang, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal. Exodus, Kapitulo 3, 14. Pakibasa po. At sundan po ng John 8:58. Dito po sa aklat ng Exodo Kapitulo 3, ang talata po ay 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, Ako yaong ako nga. At kanya sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ako naman, Kapitulo 8, ang talata po ay 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham ay ako nga. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So malinaw, mga minamahal, na si Jesucristo, nung siya nagkatawang tao, according to the flesh, siya ay anak ng Diyos. Maraming nalito dito, mga minamahal. Ang pinipilit ng ibang paniniwala at pananampalataya na si Jesucristo ay iba sa ating Diyos na makapangyarihan. Iba doon sa manlilikha, mga minamahal. Subalit sabi ng dalawang talata ating nabasa, nang sinabi ng mahal na Panginoon, nang inutos ng mahal na kay Moises, kung sino, tinanong ni Moises, kaninong pangalan ang aking sasabihin na nagsugo sa akin? Ang sabi ng Diyos, sabihin mo, ang nagsugo sa iyo ay ako nga.
I am that I am. At sabi sa John 8:58, verily, verily, I say unto them, Jesus said, before Abraham was, I am. Everybody say, praise the Lord. Malinaw sa Biblia, mga minamahal, na si Jesucristo ang tunay na Diyos. Si Jesucristo, bagamat siya ay anak ng Diyos, according to the flesh, nung nagkatawang tao, doon lamang siya naging anak ng Diyos. Subalit nung siya nag-ascend na sa langit, hindi na siya anak ng Diyos. Siya na ang makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Everybody say amen. Sundan pa natin mga minamahal ng isang supporting verse. Revelation chapter 1 verse 8. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata po ay 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon ay at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, kung si Jesucristo ang Alpha at ang Omega, o ang pasimula at ang wakas, kung ang Ama ay iba sa anak, mga minamahal, sino yung tinutukoy ng Biblia na Alpha at Omega? Ang sabi ng Biblia, si Jesucristo ang Alpha at ang Omega. Ang sabi ng Biblia, God the Father is the Creator. Kapag babasahin natin sa mga susunod na talata, si Jesucristo rin naman is the Creator of heavens and the earth. Everybody say Amen. Minsan, may makausap tayo, mga mahilig makipagdebate, mga minamahal. Marami kasing sekta at denominasyon na iba-iba yung pananampalataya. May iba nangangaral, tao lang si Jesucristo. Yung iba nangaral, si Jesucristo mensahero lang. Yung iba nangaral, si Jesucristo iba sa Ama at siya daw ay ang anak, mga minamahal. Mga ganyang katuruan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, dalhin tayo sa kapahamakan. Napakapalad natin dito, mga minamahal, itinuro ng ating mahal na pastor, ginamit ng ating mahal na pastor, beloved parents in the Lord, ipinahayag sa kanila ang buong katotohanan, mga minamahal. Everybody say Amen. Kaya kung hindi ka pa makumbinsi dyan, mga minamahal, si Jesus lamang ang tunay na Diyos. Basahin pa natin. Santiago 2:19, pakibasa po. Santiago, Kapitulo 2, ang talatay 19, minamahal na sulat ng ganito. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipanginig. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tignan niyo po, sabi ng ibang katuruan, ibang paniniwala, iba daw ang Diyos Ama, ang tawag pa nila, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tatlong Diyos na, mga minamahal. Sabi dito sa Santiago 2:19, mga minamahal, ang mga demonyo, fallen angels po ito. Everybody say Amen. So, before na maging demonyo sila po ay nasa langit. Everybody say Amen. So kung sila ay nasa langit, alam nila na isa lang ang trono sa langit at isa lang ang Diyos na nasa langit. Everybody say praise the Lord. At ang sabi, kung ganyan ang pananampalataya mo ay mabuti dahil ang demonyo ay nanginginig pa na naniniwala na meron lamang iisang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So malinaw na malinaw, mga minamahal, na maraming maling katuruan ang narito sa mundong ito. Maraming katuruan ang nagliligaw ng pananampalataya ng karamihan. Dahil sabi ng Biblia, mabasa natin mamaya, mga minamahal, sa maling katuruan, mapahamak ang tao, mga minamahal. Sa maling katuruan, hindi umabot sa Diyos ang iyong panalangin. Kaya nga nung panahon na hindi pa natin nalaman ang buong katotohanan, kung sino-sinong santo ang ating tinatawagan, kung sinong Diyos ang ating mga niluluhuran, subalit walang katugulan sa ating mga dalangin. Walang paggaling sa ating mga karamdaman. Kaya napakapalad natin na ituro sa atin ng ating mga pastor, ipinangaral ng mga pastor ng buong tapang, mga minamahal, ang buong katotohanan. Kaya narito ang bawat isa, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, kung mali po ang pundasyon ng ating pananampalataya, mga minamahal ko, hindi makaabot sa langit ang ating mga panalangin. Everybody say Amen. Kaya malinaw sa mga talata ating nabasa na iisa lang ang Diyos. Walang ibang Diyos, hindi si Virgin Mary, hindi si Jose, hindi si San Pedro na kanilang tinatawag. Isa lang ang Diyos, ang pangalan, Jesucristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So ano naman po yung tinatawag na divinity of Christ
o yung pagka-Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung iba, ang tawag nila sa Diyos, Jehovah. May tinatawag pa ng mga saksi, mga minamahal. Tingnan mo, mga minamahal, kung unawain natin ang Biblia, ang sabi ng Biblia, kapag in everything, in every words, mga minamahal, na ating sasabihin, na ating gagawin, sa pangalan ng nag-iisang pangalan lang. Pag sinabing pangalan, ito yung pangalan nung nag-iisang iyon, ang ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya nga, kapag tumawag ka kay Jehovah, hindi ka dinggin ng Diyos. Bakit? Nickname niya lang yun eh. Everybody say amen. Title, mga palayaw, mga minamahal. Kasi tingnan nyo, isang halimbawa, idaan po natin sa literal. From spiritual to literal, para maunawaan natin. Halimbawa, yung iyong ama, ang pangalan Juan. Ngayon, ang sabi ng iyong ama, anak, pumunta ka sa bangko at mag-withdraw ka ng pera sa aking pangalan. Ngayon, pumunta ka sa bangko, mga minamahal, ang tawag mo sa tatay mo, daddy o papa. Ngayon, pumunta ka sa teller. Sasabihin sa inyo ng teller, ano pong kailangan nila? Mag-withdraw ako sa bangko ng aking ama. Ano ang pangalan ng iyong ama? At kapag sinabi mong, daddy, papa, hindi ka papayagan ng teller. Everybody say amen. Sino ang hahanapin? Ang tunay na pangalan ng iyong ama. Ganoon din sa pagtawag natin sa mahal na Panginoon. Kapag mali ang ating pagsamba sa maling pangalan, kapag mali ang ating pananalangin sa maling pangalan, hindi ka didinggin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nga yung iba nanalangin sa ngalan ng Ama, ng Diyos, Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Maling panalangin. Hindi yan makaabot sa kalangitan, mga minamahal. Hindi yan dinggin ang ating mahal na Panginoon. Kasi tinatawag mo ang pangalan ng Diyos sa kanyang palayaw lamang. May pangalan ng Diyos na iisang pangalan lamang na sukat nating ikaligtas. Ang pangalan, Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Pakibasa po, John chapter 8, verse 24. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, ang talata po ay 24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tingnan nyo. Kung hindi ka naniwala na si Jesucristo ay yung Diyos, at ang pinaniwalaan mo si Jesucristo ay anak lamang, at pinaniwalaan mo si Jesucristo ay iba sa Ama, mga minamahal, ang sabi ng ating talata, ikaw ay mamamatay sa iyong kasalanan. Everybody say amen. Yeah, maunawaan natin, mga minamahal, na kapag nasa maling katuruan tayo, maling doktrina ang ating kinamulatan, wala tayong kaligtasan. Masabi pa natin, mga minamahal, na assured po tayo sa buhay na walang hanggan? Sigurado po ba tayo, mga minamahal? Hindi tayo sigurado. Bakit di po kayo makasagot? Sigurado po tayo sa buhay na walang hanggan dahil alam natin ang buong katotohanan. Kaya nga, may ibang pananampalataya lalapit sa iyo. Sisirang ka ng salita ng Diyos. Sila mismo, hindi sila sigurado sa kanilang kaligtasan. Bakit? Mali ang pundasyon ng kanilang pananampalataya. Mali ang bautismo ng kanilang pananampalataya. Everybody say amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Gawa 2:38, mangagsisi ang bawat isa sa inyo at mangagbautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Kasi yung iba, mga minamahal, ikinumand ng mahal na Panginoon sa Matthew, nalimutan ko yung chapter, go ye and preach the gospel unto all nations and baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Ganoon ang pagkabautismo nila, mga minamahal. Walang kaligtasan. Bakit? Hindi tama yung formula. Sa mathematics, mga minamahal, kapag merong problem o merong pinapasolve ng problema, mga minamahal, yung solving problem sa mathematics, kapag yung formula mo mali, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mali ang sagot mo. Everybody say amen. Ganoon din sa ating kaligtasan. Kapag mali ang formula ng bautismo, isang tiyak na bagay, walang kaligtasan. Kapag tama ang formula ng bautismo, nasa Biblia, isang tiyak na bagay, may kaligtasan ka sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi ang ginawa ng ibang pananampalataya, inutos na mahal na Panginoon yan sa mga apostol. Bautismohan mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pero anong ginawa ng mga apostol? Nung sila'y nagbautismo na, binautismohan nila lahat sa pangalan ni Jesucristo lamang.
Everybody say amen. Kasi yung ibang pananampalataya, mga minamahal, hindi nila naunawaan. Ang ginawa nila, ginaya nila yung command ng mahal na Panginoon. Hindi nila sinunod ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maipaliwanag natin, lalo na sa ating mga hayop group, maipaliwanag natin kung bakit ganito tayo nagbabautismo sa pangalan lamang ni Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, ano tayo mga minamahal, confident tayo na mag-share ng Word of God dahil ang dala-dala natin ay buong katotohanan. Tamang paglilingkod, tamang landasin. Yung iba mga minamahal, ang lalakas na loob, mangaral sa loob ng pampublikong sasakyan, sa palengke, sa plaza, mali naman ang katuruan na kanilang dinadala-dala, mga minamahal. Kaya walang kaligtasan, mga minamahal, walang katugunan ng panalangin dahil napakahalaga na makilala mo ng lubusan ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, bilang member of the Jesus Miracle Crusade International Ministry, bawat membro kailangan alam po natin yung ating pananampalataya. Alam natin yung ating doktrina, mga minamahal. Our doctrine is we believe in one God in three manifestations. Yan ang ating doktrina. Hindi, we believe in one God in three persons. Mali yan, mga minamahal. Wala sa Biblia, kahit balik na rin natin ang Biblia, wala kang makitang in three person. Makita mo ang three manifestation. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, God is a spirit, John 4:24. Mga minamahal. So, bago palikhain ng Diyos ang langit at ang lupa, ang buong kalawakan, ang Diyos ay nariyan na. Dahil nagmula lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat ng mga bagay. The universe, mga minamahal, can prove that there is a one God. Even science can prove that there is a God, mga minamahal, that manifests, mga minamahal, in this world as the Son, as a Redeemer. Ang mahal na Panginoon, siya ang dakilang manlilika, Diyos Espiritu, at tinawag siyang manlilika o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mahal na Panginoong Jesus, kaya tinawag siyang anak bilang manunubos according to the flesh. Naging anak siya. Everybody say, praise the Lord. Kasi nalito yung ibang mga minamahal. Sabi nila, magkaiba daw ang anak sa ama kasi nung nasa lupa daw mahal na Panginoon, nananalangin daw siya sa Diyos. Totoo yun. Nasa Biblia yun, mga minamahal. Sumalit ang sabi ng Biblia, si Jesucristo, kaya siya tinawag na anak ng Diyos. He manifests as the Son, as a Redeemer. Naging anak lamang siya ng Diyos dahil sa nagkatawang tao, ang mahal na Panginoon. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang mahal na Panginoong Jesus ay iisa lamang po sila. At ang banal na Espiritu, iisa lamang sila. Everybody say amen. Basahin natin mga minamahal. Colossians chapter 1:16 up to 17. At sundan agad ng Romans chapter 1 verse 3. Malapit na po tayo magtapos. Dito po sa aklat ng mga Kolosas, Kapitulo 1, ang talata po ay 16 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. 17. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay mga nangabubuhay dahil sa Kanya. Amen. Romans chapter 1 verse 3, pakibasa po. Roma, Kapitulo po 1, ang talatay 3, minamahal na sulat ng ganito. Tungkol sa kaniyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So sabi sa Roma 1:3, kaya tinawag siyang anak ng Diyos dahil ayon sa laman. Sabi ng Kolosas 1:16 hanggang 17, lahat ng mga bagay ay nagsimula at nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi ng Genesis, God is the creator of heavens and the earth. So nagpapatunay sa ating pinag-aaralan na ngayon, mga minamahal, na ang Diyos Ama at ang mahal na Panginoon Kristo at ang banal na Espiritu ay iisang Diyos lamang po. We believe in one God in three manifestation. Everybody say amen.
Kasi kapag sinabi mong we believe in one God in three persons, pag sinabing persona ang Diyos, mga minamahal, ang person walang buto, walang laman, walang dugo, mali na, mga minamahal. At sabi ng Biblia, isipin mo lang na ang Diyos ay higit sa isa, mga minamahal, ay ibubulid ka sa apoy ng impyerno. Isipin mo pa lang. How much more ba ipangaral mo na tatlo ang Diyos, mga minamahal? Kahabag-habag, mga minamahal, ang mga nangaral. Kaya pinagpala tayo dito, ang ating mahal na pastor, itinuro sa atin ang tamang doktrina, mga minamahal, ang tamang pundasyon ng ating pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Sabi pa ng iba, the Holy Spirit daw is a third person. Mga minamahal, in the body in the Godhead, the Holy Spirit daw is the third person. Doon pa lang sa tinawag na Holy Spirit, Espiritu. Paano maging third person yan? Eh wala nga buto, walang laman, walang dugo, mga minamahal. Kaya anong asahan mo, mga minamahal, sa mga mangaral ng mali, mga minamahal, walang kaligtasan. Kaya napakarami nating ipagpasalamat sa Diyos. We are so blessed, mga minamahal. Pinagpala tayo dahil itinuro sa atin, sigurado tayo na ang ating paglilingkod ay hindi nasasayang, mga minamahal. Everybody say, Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Malapit na tayo magtapos, mga minamahal. So, dati, ang pangalan ng manlilikha, ang makapangyarihan Diyos, I am. Yan yung inireveal niya kay Moises, mga minamahal. Subalit sa New Testament, mga minamahal, doon sinabi yung pangalan ng manlilikha o yung I am is si Jesus Christ. Pakibasa po, Colossians chapter 1, verse 15. Magtatapos na po tayo, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Colossus Kapitulo 1, ang talata po ay 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Amen. Ang sabi, mga minamahal, siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. So, ibig sabihin, noon kasi ang Diyos hindi pa naghayag sa laman. Hindi siya nakikita. At yung wala pa talagang pangalan na inihayag ang ating mahal na Panginoon. Ang tawag lang sa kanya, I am. Subalit, mga minamahal, nung si Pablo ay naglalakbay sa road of Damascus, mga minamahal, siya po ay naka-encounter niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Ang sabi ni Pablo sa kanya, sino ka ba? Ako ang Diyos na iyong inuusig. Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakalinaw, mga minamahal, na ang ating Diyos ay iisang Diyos. Walang ibang Diyos liban sa Kanya. At ang tunay na pangalan ng Diyos, hindi si Muhammad, hindi si Buddha, hindi mga Hindu, mga minamahal. Ang pangalan ng ating Diyos, Hesukristo, na makapangyarihan sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, nung tayo'y dumadalangin, tumatawag tayo sa pangalan ni Hesukristo, tinungtugon ang ating mga panalangin. Ating ipatong ang ating mga kakamay sa pamamagitan ng pangalan ng Jesucristo, nagsigaling ang mga karamdaman natin. Everybody say amen. Dahil nasumpungan natin ang tunay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo sa India, bago tayo magtapos, sa India, mga minamahal, yung kanilang mga Diyos-Diyosan doon ng panahon ng kasagsagan ng COVID, pinagbabasag nila. Yung mga rebulto yung maraming kamay, kanilang Diyos-Diyosan, mga minamahal, nalimutan ko yung pangalan, pinagbabasag nila, mga minamahal, yung meron pang ilong ng elepante, maraming kamay, mga minamahal, Hinduism yata na relihiyon yun, mga minamahal, pinagbabasag nila, kasi napatunayan nila, nung panahon ng COVID, maraming nangamatay, hindi sila natulungan ng kanilang Diyos-Diyosan. Kaya anong ginawa nila? Naghanap sila ng totoong Diyos, mga minamahal. Hindi nila masumpungan ang totoong Diyos. Napakapalad natin, mga minamahal. Hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. Nung panahon na ikaw ay nasa karamdaman, nasa problema, hinanap mo ang Diyos, nasumpungan mo ang tunay na Diyos dito sa ating banal na gawain. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Habang tayo umaawit, mga minamahal, praise the Lord. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon bago tayo dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, muni-munihin natin. Tignan nyo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, mga minamahal. Ang tawag sa atin, katulad ng inawit ng beloved choir kanina, friend of God. Tignan nyo, mga minamahal. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tawag sa iyo, kaibigan. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tawag sa iyo, anak, mga minamahal.
Yung Diyos na makapangyarihan, ang tawag sa iyo, pag-aari niya. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Siya lamang ang tunay na Diyos. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade. Ang tunay na Diyos. Ang Diyos ng ating mahal na pastor. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah. Ang aming alay pagsamba, kawalhatian, mong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming hiling, isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo. Hallelujah. Kaya mga minamahal, hindi sayang yung ating pagtawag sa ating mahal na Panginoon. Dahil tumatawag ka sa tunay na Diyos, mga minamahal. Diyos na tumutugon ang ating mga panalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingtingin ang aming hiling, isisigaw sa buong mundo. Na ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming hiling, isisigaw sa buong mundo. Na ikaw ang tunay na Diyos, Yes, Lord. Ika'y Ikaw lamang, mahal na Panginoon Jesus. katulad, Ang tunay na Diyos. Ika'y Ang makapangyarihang Diyos. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming hiling,
Sa tuwing tayo tumatawag sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, angkinin mo palagi ang katugunan dahil tumatawag ka sa tunay na Diyos. Tumatawag ka sa tamang pangalan, mga minamahal, sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kapag humiling ka sa mahal na Panginoon, kapag tumawag ka sa kanyang banal na pangalan, angkinin mo na tutugunin ka ng Diyos dahil nalaman mo ang buong katotohanan. Hallelujah, hallelujah. Itinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya dito lumakip ang mga pagpapagaling, himala, mga minamahal. Maraming tanda ang ipinakita ng mahal na Panginoon sa banal na iglesyang ito. Bakit? Dahil ating nalaman ang tunay na pangalan ng Diyos. Isang Diyos lamang ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga oras nito, mga minamahal, tayo dumalangin sa ating nag-iisang Diyos, mga minamahal, at angkinin mo ang katugunan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, wala naman pong baguhan, mga minamahal. Hallelujah, dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pangalan ay Panginoong Jesucristo na may likha ng langit at lupa. Unat panalangin ng aming mahal na pastor. Mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon. Dahil isa kami sa nakirinig, mahal na Panginoon, ng pangangaral ng propeta ng Diyos na ipinangaral ng buong katotohanan, mahal na Panginoon. At salamat, hindi po kami naligaw ng langdas, hindi kami naniwala sa mga maling katuruan, mahal na Panginoon. Dinako mo kami sa iyong tunay na banal na gawain, sa tunay mong iglesia. Iglesia na iyong kinalulugdan at dadagitin mo isang araw sa iyong muling pagbabalik, mahal na Panginoon. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, at alam namin kung kanino kami tatawag sa nag-iisang pangalan lamang, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo, ang iyong pangalan ang magpagaling ang aming mga karamdaman. Sa iyong pangalan, pagpalain mo kami. Sa iyong pangalan, mahal na Panginoon, tugunin mo ang aming mga panalangin. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, there is Jesus. Hallelujah. Na ito ang aming pundasyon, ang aming pananampalataya ay tama, mahal na Panginoon, tamang paglilingkod, mahal na Panginoon, ang iyong itinuro sa amin. Salamat sa aming mga magulang sa iyo. Kaya dalangin din namin, mga beloved, mahal na pastor, patuloy na mga bumbuy kalakasan, pagkaloob sa kanya, mahal na Panginoon, healing recovery, na patuloy namin siya makapiling sa paglilingkod hanggang sa uli mong pagbabalik, 10 ng beloved children, patuloy mo silang pagpalain, lubos, mahal na Panginoon, patuloy bigyan ng kaalaman, kaunawaan, sa makalangit na kaalaman nagmula sa iyo, patuloy magamit sa iyong malagawain, at lahat ng iyong mga anak nagsumikap, mahal na Panginoon, maglingkod sa iyo, tapat na naglilingkod sa iyo, pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon. Ito ang aming samantala sa pangalan ni Jesus. In the name of dearest Jesus. Amen. Amen. Tayo po mga minamahal ay dumako sa ating mass healing. Ipato ang isang kamay, ang kanang kamay sa ulo, mga minamahal, at ang isang kamay sa parte ng katawan na tayo may nararamdaman, mga minamahal ko. At pagkatapos natin mapalayas ang mga karamdaman, itaas ang dalawang kamay, mga minamahal, at palayasin natin ang mga pagsubok at problema, mga hadlang sa ating mga panalangin. Tumawag tayo sa nag-iisang pangalan, mga minamahal. Hallelujah, dakila mapagpalang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unat na lang, beloved mahal na pastor, sama-sama naming sinasaway, pinalalayas lahat ng karamdaman sa aming mga pisikal na pang-ubot, sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, high blood, low blood, migraine, COVID-19, cast out in the name of Jesus. Lumayas kayo sa mga pangalan, be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kasi hindi mo yung mga problema, mga pagsubok, hadlang sa mga panalangin, hadlang sa mga pagpapala, kawalan ng pananampalataya, lumayas kayo sa pangalan, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Bilang tanda na ating tinanggap na ating mga panalangin sa ating mahal Panginoon, magsasabi po tayo ng Hallelujah, praise the Lord. Huwag na po masyadong malakas mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bago tayo po mga minamahal ay darako na sa ating po mga mahalagang announcement sa ating schedule of our services, mga minamahal. Sa araw ng bukas ay ating pong general service dito sa Dako ng Baliwang. Magsimula tayo ng alas 9 ng umaga, matapos tayo ng alas 3 ng hapon. At sa Dako po ng San Ildefonso, mga minamahal, nagsimula doon ng alas 10 ng umaga at matapos ng alas 3 ng hapon. At ang araw po ng Miyerkules, ang ating midweek service dito po sa Dako ng Baliwang. Hallelujah. Simula tayo ng alauna hanggang alas 5 ng hapon. At sa dako po ng San Ildefonso, simula doon ng araw ng Martes,
nagsimula ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng hating gabi. Praise the Lord. At ang ating live webcast, mga minamahal, ay tuloy-tuloy po yan. Mga minamahal sa ating mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay, God bless you so much po sa inyong pakikisa sa aming banal na pananambahan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, nalalapit na po ang ating krusada, mga minamahal ko. Kaya patuloy ang ating paanyaya sa lahat ng ating mga kapatiran, lahat ng choir members, lahat ng ginagamit sa banal ubasan, ang mahal na Panginoon na mag-alay po ng ating mga ayuno, mga minamahal. At mas maganda kung dito po tayo makapag-alay ng ayuno sa ating pastoral house dahil dito po ay may regular na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya kinakailangan natin mag-ayuno lahat, mga minamahal. Yung may mga edad na hindi na kaya mag-straight, kahit 2 meals, mga minamahal, mahalaga makiisa kayo sa pananalangin na marami pong kaluluwa ang ating madala sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kahabag-habag ang ating mga kababayan, mga minamahal, marami tayong kababayan nagdurusa sa mga problema, sa mga karamdaman. At kapag nagbalik ang mahal na Panginoon, sila'y nagdusa na sa karamdaman, mga minamahal, maiwan pa sila sa rapture. Kaya kahabag-habag, mga minamahal. Kaya tayo ang gagamitin ng mahal na Panginoon upang sila po ay ilapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang bawat isa ay makiisa, mga minamahal, sa ating mga ginaganap na pag-aayuno sa ating pong nalalapit na banal na krusada. Praise the Lord. At meron po tayong Bible study, mga minamahal, na mga nabuksan sa araw ng Sabado ngayon, mga minamahal, meron tayong Bible study sa Candaba. Alas 3 po yan ng hapon. Praise the Lord. At sa ating araw ng Lunes, mga minamahal, sa lugar po ng San Rafael, ating beloved brother Tony Lingat, sa araw ng Huwebes, sa dako po ng Bukawi, Bulacan, sa resident po ng ating beloved Mami Fe, San Pedro, mga minamahal. Praise the Lord. At wala po tayong special offering ngayon, mga minamahal. Kaya kung wala naman pong karagdagan, mga minamahal, sa ating mga announcement, praise God, tayo po ay dumako na sa ating closing prayer. Praise the Lord. Narito po ang ating mahal na kapatid, beloved brother Nino Maso, praise God, para po manalangin sa ating pagtatapos. Amen. God bless you, beloved preacher, Brother Noel. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. O dakilat mapagpalaaman namin sa kalangitan sa pangalan ng pinakamamahal na po Jesus. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakila at kabutihan sa aming mga buhay, dakilang Ama. Salamat po sa matagumpay na gawain pinagkaloob niyo po sa amin sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain na inyo pong nilangisan, dakilang Diyos. Salamat po sa pasimula hanggang sa matapos, dakilang Diyos, ang aming banal na gawain. Patuloy niyo pong pinagpala, mahal na Panginoon. Kaya maraming po salamat sa aming pong pag-uwi. Kayo po ang patuloy na manguna, kayo ang patuloy na magbigay ng proteksyon sa bawat isa, dakilang Diyos. Hayaan niyo po, Ama, na ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na maging kasama namin sa aming pag-uwi sa aming mga tarahan, dakilang Diyos. Salamat po, banal na Espiritu, sa iyong katapat at kabutihan sa aming mga buhay. Hallelujah. Patuloy niyo pong pagpalain, patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa sa amin, dakilang Diyos, sa bawat araw, sa bawat oras, dakilang Diyos. Salamat din po sa iyong mga salita na ibinahagi sa gabing ito, dakilang Diyos, naging pagpapala, naging kalakasan sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Kaya purihin ka, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin ang iyong banal na salita sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more and more. Meron po tayong baptism